Mainit na balita. Dinala nyo sa tunay na korte, ombudsman. Yung tunay na korte, lalo na yan, dating justice yan ng Supreme Court. Hindi yan papayag na yung reklamo nyo, laway lang. Hindi yan papayag na reklamo nyo, walang sapat na ebidensya. Circumstantial lang. Sinabi ni gano'n, sinabi na ganyan. Yari kayo. Kaya si Dilima, problemado. Bakit nyo pinasahan yung ombudsman? Sa korte, ano ebidensya nyo na naglustay ito? Mary Grace Piatos po kasi nakalagay. Walang sapat na basehan. Dismiss. Blunder ng mga taga-House of Representatives. Blunder na naman po sila, no? Nag-react po si Ombudsman Martires dito po sa pahayag ng kanilang spokes na si Princess Abante, no? Okay. Sabi ni Princess Abante, hindi naman daw dinimanda, wala naman daw reklamo na ibinigay sa ombudsman. Ayan, no? Ombudsman Samuel Martires on Saturday questioned the House why its committee gave them a copy of its report on its investigation on allegations against Vice President Sara Duterte. This was after House spokesperson Princess Abante on Friday said House Committee on Good Government and Public Accountability did not file a criminal and administrative complaint against Duterte before the office of the ombudsman. Okay. So dinideny, no? Dinideny ni Princess Abante na nag-file sila ng administrative complaint against Duterte. So sabi naman po ni Ombudsman Martires, ito po ang pagkakasabi, no? Sabi po, bakit ba nila kami pa-farnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yun? Gagawin namin ano? Pardon the word. Pero ano yung gagawin namin? Scratch paper? Ano yun? We're not even part of the investigation of the House of Representatives. Kaya hindi kami dapat parnisan ng kopya. Diba? Sabi ni Martires. Ngayon, ano po epekto pag pinarnisan sila ng kopya? Unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. What the House initiated was the impeachment trial through that transmission. So, dinideny na ngayon ni Princess na nag-file sila. Pero ang ibig sabihin pala sa mga legal yan, ito po ang sabi ni Martires, no? Siguro naguguluhan lang sila o naguguluhan lang yung spokesperson. Ang nag-endorse sa amin ng committee report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay ang Secretary General mismo. At sinasabi ng Secretary General sa kanyang sulat na itong committee report ni Representative Chua was adopted by the House of Representatives. Ano po ibig sabihin yan? So, ang naging complainant dito na ginawa namin is the House of Representatives Committee on Government Public Accountability represented by its chairperson, Representative Joel Chua. Yun. So, sino ang gagawin namin complainant? Okay. Ngayon, bakit po magaya? Ulitin ko lang po yung nangyari, Nag-imbestiga sila Chua, di ba? Natatandaan natin yan. Tapos, yung resulta ng investigasyon nila, ipinasa nila sa ombudsman. Ngayon, dinideny ngayon ni Princess Abante na nag-complaint yung House of Representatives sa ombudsman. Sabi ng ombudsman, kung hindi kayo nagko-complaint, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Aanhin namin yan. Automatic yun. Pag nagbigay kayo ng kopya sa ombudsman, kayo ay nagre-reklamo, inirereklamo ninyo si BP Sara, kaya namin pinasagot si BP Sara. O ngayon, hindi, problema kasi nila yan, magaling magpasya to si Martires
Halimbawa po, tignan nyo ha, ito po mangyayari. Halos yan. Ibig sabihin, pag kinapi-parnis mo, binigyan mo ng kopya, itong ombudsman, matik yan. Nagre-reklamo ka. Tinitake yan ng ombudsman na ikaw nirereklamo mo si Vice President Sara Duterte sa kanila. Kaya nila pinasasagot si Sara Duterte within 10 working days o kung ano man. So, ibig sabihin, kinasuhan ninyo sa ombudsman si Sara Duterte na dinideny naman ni Princess. Sabi nga, baka nalilito lang kayo o yung spokes ang nalilito. Yan po ang problema pag masyadong maraming attack dog. Yan po ang problema pag yung hindi nila alam. Katulad ni Senator Amy, hinalimbawa pa ni Ombudsman. Si Senator Amy, nagbigay siya ng kopya ng resulta ng Senate investigation. Kaya nga kinasuhan, may kaso ngayon, si Torre, si Marbil, tsaka yung dalawang Remulla, tsaka sila Canilaw. Dahil doon sa resulta ng investigasyon ni Amy Marcos. Okay? So, kinakailangan sumagot nila Torre ng magkapatid na Remulla at ni Marbil. Kung hindi man sila sumagot, magpapasya ang ombudsman batay sa nakuha nilang mga ebidensya dito kay Amy Marcos. So, sasabihin ng ombudsman kung guilty or not guilty sila. O ngayon, bakit takot na takot ngayon yung mga congressman at dinidinay nila na sila ay nagreklamo? Kasi pwedeng sabihin ng ombudsman, pwede yung, ano yung sabi ni De Lima? Eto si De Lima may utak-utak eh. Naiwagaan na si De Lima sa inyo, kawawa naman, kapapasok lang. Eto po, ngayon, ito si Laila De Lima, duda siya sa timing ng ombudsman. Bakit daw? Pwede pong i-dismiss. I-dismiss po. Alimbawa, dinismiss ng ombudsman yung reklamo laban kay BP Sara. Yun din yung laman ng reklamo ninyo sa impeachment court. Dinismiss ng ombudsman. Sinabi ng ombudsman, halimbawa, walang basehan. Diba? Dinismiss ng ombudsman. Walang sapat na ebidensya o walang katuturan tong kaso na to. Pwedeng gamitin yan sa impeachment court ng mga abogado ni BP Sara. Dinismiss na nga yan ang kaso ng ombudsman eh. Diba? Nakukuha nyo dahil ang ombudsman po ay dahil korte sila at dating Supreme Court judge yung ombudsman, justice yung ombudsman, no? Maghahanap yan ng ebidensya. Kaya sila nga sa impeachment dumiretso dahil doon hindi ganong mahigpit sa ebidensya sa impeachment court. Political lang impeachment court eh. Dinala nyo sa tunay na korte, ombudsman. Yung tunay na korte, lalo na yan, dating justice yan ng Supreme Court. Hindi yan papayag na yung reklamo nyo, laway lang. Hindi yan papayag na reklamo nyo, walang sapat na ebidensya. Circumstantial lang. Sinabi ni gano'n, sinabi na ganyan. Yari kayo. Kaya si De Lima, problemado. Bakit nyo pinasahan yung ombudsman? Di pag dinismiss siya ng ombudsman, ano pa ang ating ipaglalaban sa impeachment court? Iko-quote lang yan ng mga abogado ni BP Sara. Yung reklamo po nila sa amin, dinismiss na ng ombudsman. Pucha, yari na naman, blunder na naman kayo. Diba? Diwang na diwang kayo. Tuwan-tuwa po. May kaso na sa ombudsman si BP Sara. Yehey! Hindi mo matuloy ang impeachment, may kaso na sa ombudsman. Ang pagkakaiba po sa ombudsman at saka sa impeachment pwedeng yung makiramdam lang yung mga senador. Ano bang pakiramdam natin sa tao? Pabor ba sila na matanggal si BP Sara o hindi? Nakadepende po sa pananaw nila. Samantalang pag sa korte, ano ebidensya nyo na naglustay ito?
Mary Grace Piatos po kasi nakalagay. Walang sapat na basehan. Dismiss. Puta, yari ng kaso yun. Alam po ninyo, ang habol nila sa ang habol lang po ng mga impeachment court, kita nyo, bukang bibig nila. Pabubuksan yung bank account, pabubuksan yung bank account. Kasi yung Mary Grace Piatos, wala naman po silbi yan. Ano po ba kasi yan? Sino si Mary Grace Piatos? Kilala po namin si Mary Grace Piatos, yan po ay alias ng mga confidential agent. Alam na natin yan lahat, di ba? Okay. Alias yan. Kung yun din ang pag-intindi ng ombudsman, tsaka precisely, may pronouncement na po yung ombudsman. Dati, sabi na po, eto, same ombudsman, si Martires. Sabi ni Ombudsman Martires, kaya nga confidential pan dyan eh. Dahil confidential. Kung ang mga nireklamo ninyo sa ombudsman ay yung confidential fund, yari kayo. Dahil may pronouncement na to, ang confidential fund hindi pwedeng ibulgar. Kung ang sinasabi nyo, hindi maipaliwanag yung confidential fund, dapat talagang hindi pinapaliwanag. Ayon mismo yan kay Martires. So malamang yan madismiss. Kaya ngayon, naghabol si De Lima. Sabi ni De Lima, nakakaduda naman sa timing ng ombudsman ng order kay BP Sara. In-orderan po si BP Sara na magpaliwanag tungkol sa reklamo. Sasabihin lang ni BP Sara, wala namang basehan yung reklamo nila. Dahil ang confidential fund ay talaga namang hindi pinapaliwanag. At umayon halimbawa si Martires. Oo nga, dismiss. Patay na kayo. Iyakan na naman kayo niyan. Pag dinismiss po yan ng ombudsman, ilalatag lang po ng abogado, dinismiss na po ito ng ombudsman . Bakit kinakaso pa rin dito sa impeachment? Ibig po bang sabihin nyo na pagpasya na ng legal na korte, pwede nyo pa rin ungkatin dito sa impeachment? Yun po yung pinakamabigat nila . Di ba? Kaya hinahabol nila ngayon na wala naman kaming reklamo. Sabi nga ni Martires, wala pala kayong reklamo, bakit nyo kami binigyan ng kopya? Anong gagawin namin dyan? Automatic po pala yun. Pag binigyan nyo sila ng kopya, ng inyong investigative report, siguro akala ng mga to, tokis-tokis lang. May kaso na kayo sa ombudsman. Magdidiwang lang sila. Tinototoo po ng ombudsman yung kaso sa kanila. Pabor man kayo sa kanya o hindi. Ang dami pong napagpasya ng ombudsman na to. Totoong nagpapasya to. Ano po mangyayari sa kaso nyo sa impeachment kung pinagpasya na dismiss? Iko-quote lang nila yun. Dinismiss dahil walang sapat na basehan. Tapos, yun lang sasabihin sa impeachment court. Ano pa iangal ni Chis Escudero at ng mga senador? Dismiss na pala yan . Dito na lang tayo sa pagbabanta. Hindi pa siguro na di-dismiss yung pagbabanta. Pera na lang kung kasama yun sa mga inimbestigahan ninyo. Kaya kawawa po. Kawawa naman si De Lima, papasok pa lang. Yung mga inabutan niya, hindi naintindihan. Hinayaan lang si Chua. Chua! Ano ba, Chua? Anong gagawin ng ombudsman? Binigyan nyo sila ng kopya? Anong gagawin ni Chua? Ani Martires dyan?